Sa malawak na pulo ng Luzon, may isang mahabang hanay ng kabundukan na matagal nang tinatawag ng mga ninuno bilang Sierra Madre, ang ina ng mga kagubatan, ang higanteng tagapagtanggol ng hilagang bahagi ng bansa. Ngunit para sa marami, hindi lang basta bundok ang Sierra Madre, ito ay isang buhay na nilalang, isang tahimik ngunit matatag na bantay na laging naroon sa pagitan ng bayan at ng mga unos na dumarating mula sa dagat. Sa lalawigan ng Quezon, naninirahan ang isang batang si Marian, isang dalagita na palaging namamangha sa tanawin ng mataas na kabundukan tuwing umaga. Kapag sumisikat ang araw, tila isang inang bumababa mula sa langit ang imahe ng Sierra Madre, banayad, payapa, at nag-aalaga. Madalas sabihin ng kanyang lolo, "Huwag mong kalilimutan, Marian, kung walang Sierra Madre, baka matagal na tayong tinangay ng malalakas na bagyo." At totoo nga, kapag may bagyong papalapit, ang hangin mula sa dagat ay napuputol ang lakas dahil sa mga tuktok ng bundok. Ang tubig ulan ay sinasalo ng makakapal na kagubatan. Ang mga ilog ay hindi agad bumabaha dahil iniiwasan iyon ng mga ugat ng punong sa kagubatan. Ang Sierra Madre ay parang dambuhalang kalasag, hindi sumisigaw, hindi naghahanap ng papuri, ngunit laging handang lumaban. Isang araw, dumating ang balitang may paparating na napakalakas na bagyo. Ang mga tao sa baryo ay abalang naghahanda, ang mga kabahayan ay nilalagyan ng sandbags, ang mga alagang hayop ay inaalagaan, at ang mga bangka ay itinatali sa punong kahoy. Si Marian naman ay nakatingala sa kabundukan. Nandyan na naman si Inang Sierra, bulong niya. Lalaban na naman siya para sa atin. Ngunit may kakaibang pangamba ang mga matatanda. Napansin nila ang patuloy na pagkakalbo ng kagubatan sa ilang bahagi ng bundok. May mga truck na umaakyat, may mga punong ibinabagsak, at may mga lupang inaangkin ng mga taong walang pakialam sa kapaligiran. Kung patuloy nilang sisirain ang Sierra Madre, sabi ng lolo ni Marian, baka hindi nakayanin ng bundok ang pagprotekta sa atin. At sa gabing iyon, habang papalapit ang napakalakas na unos, nanindig ang balahibo ni Marian nang maramdaman niya ang bigat ng hangin. Nakita niyang tila kumikilos ang anino ng bundok para bang nagtatayo ng depensa. Ngunit may napuna rin siya, may mga bahagi ng bundok na tila mahina na, parang sugatang mandirigma. Sa kanyang murang isipan, isang tanong ang hindi niya maiwaksi. Hanggang kailan kakayanin ng Sierra Madre ang pagprotekta sa kanila, kung hindi nila ito tutulungan? Kinaumagahan, matapos dumaan ang unang hagupit ng hangin, nagising si Marian sa tunog ng mga daong nagsasayawan sa ihip ng bagyo. Hindi pa ito tumitigil, ngunit ramdam niyang may isang puwersang humahadlang sa buong lakas nito, ang matatayog na bundok ng Sierra Madre. Lumabas siya ng bahay at nakita ang ilang kapitbahay na naglilinis ng mga natumbang sanga. Ang iba na may nag-aayos ng bubong na tinangay ng malakas na hangin. Ngunit sa kabila ng pinsala, napansin niyang hindi ganoon kalala ang epekto kumpara sa inaasahang lakas ng unos. Salamat kay Inang Sierra, bulong ng isang matandang babae habang naglilinis ng kanilang bakuran. Habang naglalakad si Marian papunta sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang kakaibang tanawin, tila lumalakas ang ihip ng hangin tuwing titingin siya sa gawin ng kabundukan. At kasabay noon ay ang isang munting bulong, hindi tao, hindi hayop, kundi parang hangin na may tinig. Bantayan mo kami, tulungan mo kami. Napahinto si Marian. Kinuskos niya ang kanyang tainga, iniisip kung guni-guni lang iyon dahil sa pagod at takot. Pero narinig niya ulit ang bulong, halos parang umiiyak. Nasasaktan kami, unti-unti kaming nauubos. Napalingon siya sa direksyon ng kagubatan. Sa malayo, nakikita pa rin niya ang mga bahaging kalbo, mga bakas ng ilegal na pagtutroso, at mga putol-putol na punong dati nagsisilbing tahanan ng mga ibon. Kung totoo man iyon, bulong ni Marian sa sarili, kailangan kong malaman. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang nag-aayos ng lumang kahon ang kanyang lolo. Nakasalampak ito sa sahig, abala sa paghahalukay ng mga lumang mapa at sulat.
Lolo, tanong ni Marian, narinig mo na po ba na parang may bumubulong galing sa kabundukan? Napatingin sa kanya ang matanda, kita ang seryosong ekspresyon. Marian, hindi lahat ng tao ay nakakarinig sa tinig ng Sierra Madre, sagot nito. Tanging yaong may malinis na puso at tunay na malasakit sa kalikasan ang maaaring makarinig ng kanyang panawagan. Nabigla siya. Ibig sabihin po, totoo yun. Tumango ang lolo. Itinuturing kang kaibigan ng Sierra Madre. At kapag may kaibigan siyang may nararamdaman, may ibig siyang ipabatid. Ibinukas ng kanyang lolo ang isang lumang papel, isang kwaderno ng mga alamat at kasaysayang isinulat ng kanilang ninuno. May isang pahina na naka-highlight. Kapag ang bundok ay umiiyak, may panganib na dumarating, hindi lang bagyo, kundi tao ring sumisira. Napalunok si Marian. Hindi lang pala bagyo ang kinakatakutan ng Sierra Madre, mas malala ang banta ng mga taong nag-iisip ng sariling kapakanan. Lolo, ano po ang dapat kong gawin? Tumingin ang matanda sa kanya, may halong pag-asa sa mga mata. Makinig ka sa kanya, Marian. At kapag panahon na, ikaw ang magiging tinig ng bundok. Sa labas, hamampos muli ang malakas na hangin, ngunit hindi ito nagdala ng takot kay Marian. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa unos. Responsibilidad. Kinagabihan, matapos hamupa ang bagyo, nanatiling gising si Marian sa kanyang higaan. Hindi mawala sa isipan niya ang bulong mula sa kabundukan at ang sinabi ng kanyang lolo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong. Bakit siya? Ano ang nais sabihin ng Sierra Madre? Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang lumang flashlight, isinuksok sa bulsa ang maliit na notebook, at lumabas ng bahay. Tahimik ang buong baryo maliban sa mahinang pagkulog mula sa malayong ulap. Ngunit sa bawat hakbang niya papunta sa kakahuyan, ramdam niya ang kakaibang init sa dibdib, tila tinatawag siya ng bundok. Pagdating niya sa paanan ng Sierra Madre, biglang hamina ang hangin. Tila hinihintay siya ng kagubatan. Sa unang hakbang niya sa loob ng makakapal na dahon at puno, may narinig siyang kaluskos, pero hindi nagdulot ng takot sa kanya. Sa halip ay parang pamilyar, parang may gabay. Marian, napalunok siya. Hindi yun boses ng tao. Hindi rin boses ng halimaw. Isa iyong malambot, malamig, ngunit malalim na tinig, parang mismong lupa ang nagsasalita. Po, mahina niyang sagot. Kayo po ba ang Sierra Madre? Hindi sumagot ang tinig, ngunit bigla siyang napasulyap sa isang maliit na liwanag sa gitna ng mga puno. Hindi liwanag ng poste, hindi liwanag ng mga bahay. Isa itong malamlam na aninong kumikislap, kulay bughaw at berde, na parang apoy ngunit hindi mainit. Parang inaakit siya, kaya marahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya makakalimutan. Isang babae, hindi tao, hindi multo, kundi isang espiritu ng kagubatan. Ang buhok nito ay mahahabang ugat, ang balat ay kulay lupa, at ang mga mata ay tila lawa na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa katawan nito ay nakapulupot ang mga baging at puting bulaklak. Siya ang diwata ng Sierra Madre, ang tagapag-ingat ng bundok. Hindi nakapagsalita si Marian sa pagkabigla. Marian, sabi ng diwata, ang boses ay parang tunog ng hangin na humahaplos sa dahon. Narinig mo ang aking panawagan. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Marian, halos pabulong. Naglakad ang diwata palapit, ang bawat hakbang ay nagdudulot ng pag-usbong ng maliliit na damo at bulaklak. Tumangala siya sa tuktok ng bundok na para bang may pinakikinggan mula sa langit, bago muling tumingin kay Marian. Ang kagubatan ay unti-unting sinasaktan, sabi ng diwata. Pinutol ang aming mga sanga, sinunog ang aming mga lupain, at ninanakaw ang buhay na binabantayan namin sa daang libong taon. Habang nagsasalita siya, nakita ni Marian ang maliliit na imahe sa paligid, parang alaalang lumulutang, pagkakalbo ng kagubatan, bumabagsak na puno, ilog na nagiging putik, at mga hayop na nawawalan ng tahanan. Nanginag ang puso ni Marian. Ano po ang magagawa ko?
Bata lang po ako. Ngumiti ang diwata. Hindi mahalaga ang edad. Mahalagang mayroon kang pusong nakikinig. Itinuro nito ang dibdib ni Marian, kung saan marahang nagliwanag ang isang bilog na hugis dahon, parang tanda na iginuhit gamit ang liwanag mismo ng kagubatan. Ikaw ang napili, sabi ng diwata. Ikaw ang magiging tinig ng Sierra Madre. Hindi para makipaglaban ng mag-isa, kundi para gisingin ang mga taong nakalimot. Napakapit si Marian sa kanyang dibdib. Pero, paano ko po sisimulan? Tumikim ang diwata, ang mga mata ay kumislap. Bukas, may malaking pagbabago na darating. Hindi lang bagyo ang panganib, kundi tao. At kapag dumating sila, kailangan mong piliin, tatahimik ka ba, o magsasalita para sa kalikasan. Biglang lumakas ang hangin sa paligid nila, ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Isang babala, isang pangako, at isang pagsubok na paparating. Marian, wika ng diwata, handa ka na ba? Hindi sumagot si Marian, ngunit tumibok ng malakas ang kanyang puso, isang sagot na hindi na kailangan pang bigkasan. Kinabukasan, maagang nagising si Marian. Hindi niya alam kung panaginip lang ang nangyari kagabi, ngunit ramdam niya ang bigat ng tanda sa kanyang dibdib, ang hugis dahon na tila bahagyang kumikislap kapag hinahawakan niya. Para bang tinatawag siyang kumilos. Lumabas siya ng bahay, at doon niya napansin ang mga bulungan ng mga kapitbahay. May mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada, malalaking truck, SUV, at ilang taong nakauniporme na hindi taga-baryo. Ang iba ay nakasuot ng sombrero at may mga dalang papel, mapa, at kagamitan para sa pagkuha ng sukat sa lupa. Lolo, tanong ni Marian habang nakasilip sa likod ng matanda, sino po sila? Yan ang kinatatakutan ko, sagot ng lolo niya, mabigat ang tinig. Mga tauhan mula sa kumpanyang gustong pasukin ang kagubatan. Balak nilang gumawa ng kalsada, resort, at kung ano-ano pa. Nanlamig si Marian. Pero, hindi ba delikado yun? Mawawala ang mga puno. Tama ka, tugon ng lolo. Pero hindi lahat ng tao ay nakikita ang tunay na halaga ng kagubatan. Para sa ilan, pera ang mas mahalaga. Sa di kalayuan, nakita ni Marian ang isang lalaking nakaitim na jacket, hawak ang clipboard, at tila nagmamasid sa kabundukan. Hindi siya nakangiti. Hindi rin magalang na nakikipag-usap sa mga taga-baryo. Para bang pag-aari niya ang lugar. Lumapit si Marian upang makinig sa kanilang usapan. Hindi naman gaanong delikado rito, sabi ng lalaki sa kanyang mga kasama. Kahit putulin natin ang ilang bahagi ng kagubatan, tatuburin yan ulit. At wala namang pumipigil sa atin, hindi ba? Napakuyom ang kamao ni Marian. Rinig niya sa kanyang isipan ang boses ng diwata. Marian, darating sila, at kailangan mong pumili. Huminga siya ng malalim at lumapit. Pasensya na po, magalang niyang sabi pero matatag ang boses, pero hindi po babawal ang pagputol ng puno dito. Protektado po ang lugar na to. Napalingon ang lalaki. Kita sa mukha nito ang inis. At sino ka naman? Tanong nito, malamig ang tono. Anak po ako ng taga rito, sagot ni Marian. At ang Sierra Madre po ang nagpoprotekta sa amin. Hindi niyo pwedeng sirain yan. Tumawa ang lalaki, isang tawa na walang pakialam. Iha, negosyong malaki ang papasok dito. Kapag natapos ito, magkakaroon kayo ng trabaho, pera, at turista. Hindi mo ba gusto ng progreso? Bago pa makasagot si Marian, lumapit ang kanyang lolo. Huwag niyong gagamitin ang salita na progreso, mariin niyang sabi, kung ang kapalit naman ay pagkasira ng lupang bumubuhay sa amin. Nagkatinginan ang mga lalaki, tila hindi sanay na may sumasagot sa kanila. Nagpatuloy ang leader ng grupo. Wala kayong magagawa, may papeles kami, may permiso kami. At sisimulan na namin ang pagsukat ng lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marian ang biglang pag-init sa kanyang dibdib. Kumislap ng mahina ang tanda ng dahon, at kasabay nito ay hamampas ang isang malakas na ihip ng hangin mula sa gubat. Lumingon ang lahat. Ang mga puno sa paanan ng bundok ay gumalaw, hindi dahil sa hangin,
kundi para bang buhay at nagbababala. Nagulat ang mga taga-baryo. Pero mas lalo ang mga dayo. Sa loob ni Marian, may umuusbong na tapang na hindi niya pa nararamdaman noon. Para bang may tinig na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa at umaakyat sa kanyang puso. Hindi ka nag-iisa. Tumayo siya sa harap ng mga dayo nang walang pag-aalinlangan. At kung lalaban kayo sa kagubatan, mariin niyang sabi, kailangan niyo munang harapin ang mga taong nagmamahal dito. Nagbulungan ang mga tao sa baryo. May takot, may pagdududa, pero may ilan ding tumayo sa likod ni Marian, pamilyar na mukha, kapitbahay, at mga kaibigan. Itinaas ng lider ng kumpanya ang kanyang kamay, tila naghahanda ng utos. At sa sandaling iyon, alam ni Marian. Nagsisimula na ang tunay na laban. Nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa paanan ng Sierra Madre. Halatang kinakabahan ang karamihan, sino ba naman ang hindi, kung ang kahaharapin nila ay makapangyarihang kumpanyang may pera, impluwensya, at dokumentong hawak na kahit sila ay hindi man maunawaan kung paano nakuha. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Marian, payat, bata, ngunit matatag ang pagkakatayo. Ang tanda sa kanyang dibdib ay banayad na umiilaw, at bawat tibok nito ay parang nagpapatatag sa loob niya. Sa kabilang banda, puro tikas at kay-abangan ang poster ng mga dayo. Si Mr. Galvez, ang pinuno nila, ay tila hindi natitinag. Maya-maya, sumipol ito at lumapit ang ilang trabahador na may dalang kagamitan pangputol at pamakpok. Simulan na natin, malamig na utos niya. Naglakad sila papasok ng kagubatan. At doon na kumilos si Marian. Sandali, sigaw niya habang hamarang sa daan. Hindi kayo basta-basta pwedeng pumasok. Hindi kayo nagpaalam sa mga tao dito. At hindi kayo nagpakita ng permit na malinaw at legal. Humalaklak si Galvez. Impressive, aniya. Pero bata ka pa. Hindi mo naiintindihan na mas malaki ang plano namin kaysa sa inyo. Dumami ang tao sa likod ni Marian. Ang ibang kapitbahay, kahit nanginginig, ay tumayo rin. Hindi namin kailangan ng malaking plano, sagot ni Marian, kung kapalit naman ay ang pagkasira ng tahanan namin. Nagsimula ng makaramdam si Galvez ng inis. Kung ayaw ninyong makipagtulungan, pasensya na. May papeles kami, at hindi kami pwedeng pigilan ng kahit sinong bata. Itinaas niya ang kamay, senyales para sa kanyang mga tauhan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marian ang lupa sa ilalim niya na bahagyang gumalaw. Hindi lindol, hindi ulan, isang pahiwatig, hindi ka nag-iisa, Marian, bulong ng diwata sa hangin. Biglang lumakas ang hangin mula sa kagubatan, hindi bagyo, kundi bigla ang ihip na tumama sa mga dayo, dahilan para mapaatres ang ilan sa sobrang lakas. Ang mga dahon ay umikot sa ere, at may ilang sangaang nahulog sa harapan nila, tila naghaharang. Napatigil ang mga trabahador. Anong nangyayari? Bulalas ng isa, ngunit hindi nagpatalo si Galvez. Walang makakapigil. Tuloy ang trabaho. Sigaw niya. Inangat ng isang trabahador ang kanyang itak at hahakbang na sana papasok ng gubat. Isang malaking ugat ng puno ang biglang umangat mula sa lupa at hamarang mismo sa harapan ng trabahador. Napaatras ito sa gulat at napaupo sa lupa. Nagkagulo ang mga dayo. Natural na nangyayari ang mga ganyan. Sigaw ni Galvez, pilit na itinatago ang takot. Lupa lang yan. Hindi ito milagro. Pero alam ni Marian ang totoo. Hindi yun basta paggalaw ng lupa. Yun ay babala. Lumapit siya sa harap ng mga dayo, hindi natitinag. Hindi ko kayo sinasaktan, sabi ni Marian sa matatag ngunit mahinahong tinig. Pero ang kagubatan ay nagpapakita sa inyo na hindi siya papayag na sirain ninyo ito. Ang iba sa mga dayo ay nag-alinlangan na. May ilan na nagsuklay ng buhok nila dahil sa kaba, at may ilan na nag-uusap na parang gusto ng umatras. Ngunit sa halip na matauhan, lalo pang nagalit si Galvez. Hindi ako matatakot sa mga kwento niyo. Sigaw niya sabay turo kay Marian. At ikaw, bata, tumabi ka. Pero bago pa siya makalapit, lumakas muli ang ihip ng hangin,
ngayon ay parang tinig na nilikha mula sa dahon at sanga. Protektahan ang tahanan. Protektahan ang bundok. Napatingin ang lahat sa paligid. Ang Sierra Madre mismo ang nagbabala. At doon nagsimula ang unang malinaw na linya sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang kalikasan na handang lumaban, at ang mga taong handang sumira. Napahawak si Marian sa kanyang dibdib, at marahan niyang sinabi, "Kung hindi kayo tumigil ngayon, mas malala ang susunod." At unang beses, nakita ni Marian ang takot sa mata ni Galvez. Kinagabihan, matapos ang tensyon sa paanan ng Sierra Madre, nagtipon ang mga taga-baryo sa lumang barangay hall. Lahat ay halatang balisa, may takot, may galit, pero naroon din ang pag-asa. Sa gitna ng silid, nakaupo si Marian kasama ang kanyang lolo, tila pinipigilan ang kaba sa dibdib. "Marian," wika ng kapitbahay nilang si Aling Rosa, "ano ba talaga ang nakita mo sa gubat? Totoo bang kumilos ang mga ugat ng puno?" Napatigil ang lahat, kahit kaninong dila ay hindi makalabas ang salita. Hindi agad nakasagot si Marian. Alam niyang kung sasabihin niya ang totoo, maaaring hindi siya paniwalaan. Baka isipin nilang guni-guni lang iyon. Pero naramdaman niya ang biglang init ng tanda sa dibdib niya, parang sinasabing huwag siyang matakot. Tumayo siya. Hindi lang puno ang kumilos, mahinahon pero malinaw niyang sagot. "Nagbabala ang Sierra Madre. At, may espiritu ng kagubatan na nagpakita sa akin kagabi." Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagtaka. Ang iba ay hindi makahinga sa kaba. "Marian," tanong ni Mang Ilay, "sigurado ka ba? Hindi ba dahil sa pagod lang yun?" Umiling si Marian. "Hindi po." At sinabi niyang may mas malaki pang panganib na darating. Kapag hinayaan natin ang kumpanya, mawawasak ang kagubatan. At kapag nangyari yun, kahit anong bagyo, kaya nang sirain ang buong bayan. Tumayo ang lolo ni Marian, seryoso ang mukha. "Hindi ito kathang-isip," sabi niya. "Noon pa, may paniniwalang ang Sierra Madre ay buhay, at hindi natin kailangan ng espiritu para makita kung gaano kadelikado ang pagkakalbo ng gubat. Ilang landslide, baha, at trahedya na ba ang nangyari dahil sa pagputol ng puno?" Tahimik ang lahat. Nagpatuloy ang lolo. Ang tanong, papayag ba tayong mangyari ulit iyon? Unti-unting nagtaas ng kamay ang mga taga-baryo. "Hindi, hindi. Kasama kami, Marian." Umiyak si Aling Rosa sa gilid. "May anak akong nasa Maynila. Ayokong balang araw wala na kaming maipamana sa kanila." Lumapit ang isang binatilyo, si Tomas. "Kung kailangan, magbabantay kami sa gubat. Hindi sila basta makakalusot." Isa-isang lumapit ang mga tao, nagpapakita ng suporta. Para bang may bagong apoy na umusbong sa baryo, nagising ng tapang ng isang batang hindi natakot magsalita, pero hindi lahat ay sang-ayon. Tumayo si Kapitan Ernesto, ang pinuno ng barangay. May hawak itong papel, at mabigat ang ekspresyon. "Marian," sabi niya, "naiintindihan ko ang sinasabi mo. Naiintindihan ko rin ang takot ng lahat. Pero may pinirmahang dokumento ang kumpanya. May permiso silang ipinakita, kahit ako'y nalilito kung totoo ba o hindi." Nagkaroon ng bulong-bulungan. Ang ilan ay lumamig ang pag-asa. "Kung haarang tayo nang wala sa lugar," dagdag ni Kapitan, "baka tayo pa ang makasuhan." Lalo pang tumahimik ang buong silid. Ngunit bago pa mawala ang pag-asa ng lahat, tumayo muli si Marian. Hindi nag-aatubili. "Kapitan," sabi niya, "kung hindi po tayo kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hahayaan natin ang takot at batas na hindi patas, mawawala ang tahanan natin." Tumingin siya sa mga tao, isa-isa. "Kung hindi natin ipaglalaban ang Sierra Madre, sino ang lulubog sa baha? Sino ang mawawalan ng kabuhayan? Sino ang aalisin sa sariling lupang minahal nila?" Unti-unting tumango ang mga tao. "Lahat tayo," sagot ni Marian. "Kaya lahat tayo dapat lumaban." Napabuntong hininga si Kapitan Ernesto. Sa huli, tila nagbago ang kanyang tingin kay Marian, mula sa pagiging bata tungo sa isang lider na higit pa sa kanyang edad.
Kung ganoon, sabi niya, magkakaroon tayo ng pulong bukas. Tatawagan natin ang DENR, ang munisipyo, at hihilingin natin na inspeksyonin ang permit ng kumpanya. Bumuhos ang tuwa sa mga tao. May ilan pang palekpak, may yamakap kay Marian. Pero sa gitna ng saya, may naramdaman si Marian na kakaibang lamig mula sa bintana. Tumingin siya sa gawin ng bundok. Sa malayo, tila may aninong gumagalaw, hindi tao, hindi hayop. Isang babala, isang pahiwatig na ang laban ay hindi pa nagsisimula. At ang mga darating na araw ay magiging mas mabigat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng tuluyan ang araw, nagising si Marian sa kakaibang pakiramdam. Hindi yun takot, hindi rin kaba, kundi parang bigat ng hangin na nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Lumabas siya ng bahay at kaagad niyang nakita ang umuusok na kulay abong ulap sa may malayong bahagi ng kagubatan. Mukhang may nagliliyab, bulong niya. Dali-dali siyang pumasok muli sa bahay upang gisingin ang kanyang lolo. Nang lumabas sila, kumpirmado, may maliit ngunit mabilis na lumalaking usok sa isang bahagi ng Sierra Madre. Forest fire, tanong ni Marian, nanlalaki ang mata. Hindi normal yan, sagot ng lolo. Basa pa ang lupa mula sa bagyo. Hindi basta sisiklab ang apoy ng ganyan. Sa mismong oras na iyon, dumating ang barangay official sakay ng motorsiklo, kasama si Kapitan Ernesto. Marian, tawag niya, may nakita kaming mga dayo na naglalakad palapit sa bahagi ng kagubatan na yan. Hindi namin alam kung aksidente o sinadya, pero kailangan nating kumilos. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Marian. Naalala niya ang babala ng diwata, ang pagsalakay ng tao ay hindi lang sa pagputol ng puno. Minsan, apoy ang ginagamit. Ang tawag ng kagubatan. Habang naglalakad sila papunta roon, naramdaman ni Marian ang muling pag-init ng tanda sa kanyang dibdib. Para itong humihila sa kanya palapit, para bang may gustong iparating ang Sierra Madre. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, nakita nila ang isang malapad na bahagi ng damuhan na nagsisimulang lumiyab. Ang apoy ay mababa pa, ngunit sapat na upang mabilis kumalat kung pababayaan. Magdala ng tubig, sigaw ng isang kagawad, kunin ang mga timba, kumilos ang buong baryo, mga batang nagtatakbo, matatandang nagsusukbit ng tabo, at mga kababaihan na nag-uusap kung paano mapipigilan ang pagkalat ng apoy. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Marian. May dalawang lalaking nasa gilid ng apoy, nakatalikod, nakasuot ng parehong jacket na ginagamit ng mga tauhan ni Mr. Galvez. Isa sa kanila ay may hawak na bagay na mistulang lighter. Nang magtama ang mata nila ni Marian, nagulat ang mga ito at dali-daling tumakbo palayo. Lolo, sigaw niya, nakakita ako ng mga taong nagsindi ng apoy. Sigurado ka? Tanong ng lolo. Opo, sila yung tauhan ni Galvez. Nanigas ang mukha ng lolo niya. Sinasadya nila, para pilitin tayong umatras. At sa sandaling iyon, parang sumigaw ang hangin sa paligid ni Marian. Protektahan kami. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, pero tumakbo siya papasok ng gubat. Hinabol siya ng lolo niya at ng ilang volunteers, ngunit hindi siya tumigil. Ang tulong ng diwata. Pagdating niya sa puso ng apoy, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang pagkalat ng apoy sa mismong harapan niya, para bang may pader na hamarang dito. Umangat ang maliliit na alikabok ng lupa at parang umiikot sa paligid niya, nagpapahiwatig na may espiritu sa tabi niya. Mula sa liwanag ng nagbabagang damo, lumitaw ang diwata ng Sierra Madre. Marian, wika nito, hindi lahat ng laban ay kayang pigilan ng tao. At hindi lahat ay dapat mong gawin mag-isa. Ngunit sa oras na ito, ikaw ang aming gabay. Tinuro ng diwata ang lupa. Isara mo ang pintong binuksan nila. Hindi alam ni Marian kung paano, ngunit nararamdaman niya ang koneksyon sa kagubatan, sa lupa, sa hangin, sa bawat puno. At marahan niyang idinampi ang kanyang kamay sa lupa. Damiin ang tanda sa kanyang dibdib. At biglang, huminto ang pagkalat ng apoy.
Gumapang ang malamig na hangin mula sa mga puno. Lumabas mula sa lupa ang maliliit na ugat na parang humahaplos sa lupa at tinatakpan ang bahagi ng nagliliyab. At parang milagro, unti-unting namatay ang apoy. Nang dumating ang mga taga-baryo, nakatayo si Marian sa gitna, pawis na pawis, namumutla ngunit ligtas. Marian, sigaw ng kanyang lolo, anong ginawa mo? Noong una, hindi ko rin alam, nanginginig niyang sagot. Pero tulong ng Sierra Madre yun. Napaluhod ang ilang tao sa gulat at pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa malayo, nakita nilang nakatayo si Mr. Galvez, nanunood mula sa kalsada, hindi takot, kundi galit na galit. At sa likod ng kanyang mga mata, may nakatagong plano na mas masama pa kaysa sa apoy. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga ang baryo, muling nagpakita ang diwata kay Marian sa panaginip. Marian, wika nito, ang tunay na panganib ay hindi apoy, kundi ang mga pusong sakam. Tinapik ng diwata ang kanyang balikat. Sa susunod na yugto ng laban, hindi lakas ang kakailanganin mo. Nagliwanag ang paligid, kundi tapang at katotohanan. At doon nagising si Marian, humihingal, handang harapin ang susunod na pagsubok. Kinabukasan, hindi pa man lubos na nakakabawi ang baryo mula sa sunog, nagtipon-tipon na naman ang mga tao sa harap ng barangay hall. Lahat ay nag-aalala, hindi lang dahil sa naganap na apoy, kundi dahil sa balitang kumakalat. May plano raw ang kumpanya ni Mr. Galvez na buksan ang malaking bahagi ng Sierra Madre para sa pagmimina. At kung totoo yun, hindi lamang kagubatan ang mawawala, pati mismong kabuhayan, kaligtasan, at kinabukasan ng mga tao sa Luzon. Nasa gitna ng karamihan si Marian, ngunit hindi siya mapakali. Parang may humihila sa kanya patungo sa isang direksyon, ang bundok na parang humihinga sa likod niya. Lumapit si Kapitan Ernesto kay Marian at sa kanyang lolo. May kailangan kayong malaman, ani Kapitan na halatang mabigat ang iniisip. Inilabas niya ang isang brown envelope, makapal at selyado. Nakuha namin ito mula sa isang tauhan ni Galvez kagabi. Nabitawan niya habang tumatakas sa gubat. Tumingin ang lahat kay Marian dahil alam nilang siya ang unang nakakita sa mga sospek ng sunog. Anong laman yan, Kap? Tanong ng lolo. Hindi pa namin binubuksan, pero mukhang importanteng dokumento. Lumapit si Marian at tinignan ang selyo. Nakasulat, Project Iron Serpent Confidential. Nanlamig ang kamay niya. Ang katotohanan sa loob ng envelope. Binuksan nila ang envelope sa loob ng barangay hall, at mabigat ang katahimikan habang isa-isang inilalabas ng kapitan ang mga papel. Doon nila nakita ang mga mapa. Mapa ng Sierra Madre. Ngunit hindi ito pangkaraniwan, may mga pulang linya na kumukonekta sa iba't ibang bahagi ng bundok. Mga linya na tumatagos sa gubat, papasok sa mga ilog, at umaabot sa mga pamayanan. Mining tunnels, bulong ng isang kagawad. Gusto nilang hukayin ang ilalim ng bundok. May kasama ring blueprint ng malalaking makina, listahan ng tauhan, pangalan ng mga opisyal, at pinakaimportante. Isang liham na pirmado mismo ni Mr. Galvez. Simulan ang operasyon. Gumawa ng paraan upang mapaalis ang mga residente. Gamitin ang anumang pamamaraan, legal man o hindi. Siguraduhin na walang balakid, lalo na ang mga environmental group. Napatigil ang lahat. Napalakas ang tibok ng puso ni Marian. Ganito kalakas, ganito kalaki ang balak sirain ang Sierra Madre. Tumayo si Marian at nagpahayag. Kapitan, ay lalaban natin to, hindi po ba? Tumingin ang kapitan sa kanya. Oo, Marian, pero kailangan natin ng ebidensya na gagana sa korte at harap-harapan. Sumabat ang ibang residente. Delikado yan. Baka balikan tayo ni Galvez. May koneksyon yan sa mga malalaking politiko. Ngunit tumayo ang lolo ni Marian at malakas na sinabi. Kung hindi tayo lalaban, sino? Kung hindi ngayon, kailan? At tumahimik ang buong barangay. Ang misteryosong informant. Habang nagdedesisyon ng grupo, may dumating na hindi kilalang lalaki, nakasuot ng itim na jacket, may takip ang ulo,
at animoy nagmamadali. Sino po kayo? Tanong ng kapitan. Hindi ako kalaban, sagot ng lalaki, nanginginig. Ako ang nagbigay ng envelope na yan kagabi. Napatayo si Marian. Kayo po ang nag-iwan nun. Oo, sagot niya. Dati akong tauhan ni Mr. Galvez. Pero nang makita ko ang totoo niyang balak, hindi ko na kinaya. Nagtinginan ang lahat. Anong balak niya talaga? Tanong ni Marian. Huminga ng malalim ang lalaki at tumingin direkta sa mata niya. Hindi lang pagmimina ang plano. Gagawa siya ng malaking pasilidad sa gitna ng gubat. At para mangyari yun, napalunok ang lalaki, halatang takot. Kailangan niyang putulin ang ugat ng Sierra Madre. Nag-ikot ang tingin ni Marian. Ugat, tumango ang lalaki. Hindi niyo siguro alam, pero ang Sierra Madre ang natural barrier na pumipigil sa malalakas na bagyo. Kapag giniba ang istruktura ng bundok, diretsyong papasok ang mga bagyo sa Luzon. Walang harang, lalong nanlamig ang lahat, at bago pa man sila makapagtanong, nagpatuloy ang lalaki. At may isa pa kayong dapat malaman. Nilingan niya si Marian. Ikaw ang pinabantayan niya. Sinabi niyang hadlang ka. Napalakas ang tibok ng puso ni Marian. Bakit ako? Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Pero takot siya sa'yo. Para bang alam niyang may koneksyon ka sa bundok. Napatingin si Marian sa kanyang dibdib, kung saan naroon ang markang ibinigay ng diwata. Ang panibagong misyon. Lumapit ang kapitan kay Marian at sa kanyang lolo. Kailangan nating iligtas ang Sierra Madre. Pero para gawin yun, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Tumingin siya sa lalaking nagbigay ng dokumento. May alam ka pa bang lugar kung saan tayo makakakuha ng mas malinaw na pruweba? Tumango ang lalaki. Meron. Pero delikado. Itinatago ni Galvez ang mga dokumento sa isang underground facility malapit sa paanan ng bundok. Nagkatinginan sina Marian at ang lolo. Kumalabog ang hangin sa labas, parang bulong ng kagubatan na pumapasok sa loob. Sabi ni Marian sa sarili, hindi ko hahayaang saktan nila ang Sierra Madre. Hindi ko hahayaang mawala ang proteksyon ng Luzon at ang tahanan ng kalikasan. Tumayo siya, matatag. Kap, lolo, isama ninyo ako. Kailangan kong makita yon. At nagsimula ang kanilang plano para sa pinakamapanganib na misyon ng kanilang buhay. Gabi na nang magsimula ang misyon. Tahimik ang buong baryo, tila nakahinga lang ng kaunti matapos ang sunog. Pero ang ilang tao ay hindi mapakali. Sina Marian, ang kanyang lolo, Kapitan Ernesto, dalawang kagawad, at ang lalaking dating tauhan ni Galvez na nagpakilalang Ramon. Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Tanong ng kapitan habang nakasilip sa loob ng makapal na kagubatan. Oo, sagot ni Ramon, may kaba sa tinig. May lihim na trail dito na ginagamit ng mga tao ni Galvez. Hindi ito madaanan ng sasakyan, pero diretso ito sa underground facility. Sa liwanag ng buwan, mistulang buhay ang mga anino ng puno. Sumasabay sila sa bawat hakbang ni Marian, para bang may gustong sabihin, o may babala. Habang naglalakad, unti-unting lumakas ang kirot sa dibdib ni Marian, nagmumula sa tandang iniwan ng diwata. Lolo, parang may mali, mahina niyang sabi. Kaya mo yan, sagot ng lolo, hinahaplos ang kanyang likod. Malapit lang tayo. Ngunit sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang hangin. Hanggang sa may narinig silang kaluskos, hindi ng hayop, hindi ng hangin. Kundi mga yabag ng tao. Ang unang harang, may tao, bulong ni Ramon, at napahinto silang lahat. Mga bantay ni Galvez, nakasilip sila sa likod ng isang malaking puno. Sa unahan, may dalawang armadong lalaki, nag-iikot habang may hawak na flashlight. May suot pa silang uniforme ng kumpanya, itim na jacket na may tatak na G-Corp. Paano tayo dadaan? Tanong ng isang kagawad. Hindi sila pwedeng malaman, sagot ng kapitan. Sumingit si Marian. Ako na. Nagulat ang lahat. Marian, hindi. Bulalas ng lolo. Delikado yan. Lolo, bulong niya, ramdam ko kasi, tinatawag ako ng Sierra Madre.
Parang may sinasabi siyang kaya ko to. At bago pa sila mapigilan, lumabas si Marian mula sa likod ng puno. Ang kapangyarihang gising. Nagulat ang dalawang bantay. Hoy! Sino ka? Sigaw ng isa at itinutok ang flashlight sa kanya. Ngunit bago makalapit ang mga lalaki, biglang tumahimik ang paligid. Hamangin ng malamig sa loob ng 3 segundo, at ang mga tuyong dahon sa lupa ay biglang umangat, parang umiikot sa hangin. Dumikit sa lupa ang anino ng mga puno, hamaba at parang gumagapang patungo sa dalawang bantay. Anong nangyayari? Sigaw ng isa. Sa isang iglap, hamangin ng malakas mula sa gawing kaliwa, sapat para itulak ang mga bantay at mawalan sila ng balanse. Nabitawan nila ang kanilang flashlight at dumapa sa lupa. Run! Retreat! Sigaw ng isang bantay habang tumatakbo palayo, takot na takot. Naiwan ang isa na nanginginig, sabay tumakbo rin. Pabulong na sabi ni Marian. Salamat. Alam niyang hindi iyon ginawa ng tao, kundi ng kagubatan. Lumabas sina kapitan at ang iba. Marian, bulong ng kapitan, ang ginawa mo ba? Hindi po ako, sagot niya. Kagubatan. At alam nilang totoo iyon. Ang pasukan sa ilalim ng lupa. Pagkalampas nila sa mga bantay, umabot sila sa isang clearing na may nakatabing malalaking bato. Dito, sabi ni Ramon, itinulak ang isang bato. Sa ilalim nito, unti-unting lumitaw ang bakal na pinto, may keypad, lihim, at halatang hindi pangkaraniwang daanan. This is it, bulong ng kapitan. Ang underground facility. Nag-input si Ramon ng code. Beep, beep, flick. Bumukas ang pinto na tila humihinga ng malamig na hangin mula sa loob. Pagpasok nila, naramdaman ni Marian ang malamig na singaw ng metal at langis. Mababa ang ilaw, at bawat tunog ay lumalapag ng malakas sa echo ang napasilyo. Mag-ingat, sabi ng lolo. Habang naglalakad sila pababa ng mahabang hagdan, unti-unting lumalakas ang kaba ni Marian. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nararamdaman niya ang bigat ng bundok sa ibabaw nila. Parang umiiyak ang lupa, parang humihingi ng tulong. Ang silid ng katotohanan. Pagdating nila sa pinakailalim, naroon ang isang malaking silid na puno ng filing cabinets, computers, at mapa ng buong Sierra Madre. Napahinto silang lahat. Kap, wika ng isang kagawad, dito ginagawa ang plano sa pagmimina. Lumapit si Marian sa isang malaking blueprint na nakapastil sa dingding. Sa gitna nito, may markang pulang bilog. Tinanggal niya ang takip nito. Target point, root of system. Estimated effect, collapse of main water network. Secondary effect, storm barrier failure. Nanlamig ang dugo niya. Kap, bulong ni Marian. Kapag nasira ang puntong to, walang harang sa bagyo, sagot ng kapitan. Diretsyong tatama sa Luzon, at sa mismong sandaling iyon. Blag, may narinig silang malakas na tunog mula sa labas ng silid. May papasok, sigaw ng lolo. Nagmadali silang kumuha ng dokumento, larawan, at ebidensya. Pero bago pa sila makalabas, thok, 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 may mabigat na yabag sa pasilyo. At narinig nila ang boses na pamilyar. Akala nyo makakapasok kayo nang hindi ko nalalaman. Tumigil ang lahat, at mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang anino. Si Mr. Galvez. Ngumiti siya, pero hindi yun ngiti ng tuwa. Kundi ng isang taong alam niyang hawak niya ang sitwasyon. Marian, bulong niya, sa wakas, nakilala rin kita. Napalunok si Marian. At sa wakas, nagsimula ang pinaka-nakakatakot na yugto ng kanilang laban. Nag-freeze ang lahat nang lumitaw si Mr. Galvez sa pasilyo. Kasunod niya ang 4 na armadong bantay, at sabay-sabay nilang hinarangan ang tanging labasan ng silid. Nangiti si Galvez, hindi masaya, kundi mapanganib. Ang tindi nyo, aniya habang naglalakad palapit. Kahit ilang beses ko kayong paalisan sa lupaing ito, bumabalik pa rin kayo. Humigpit ang hawak ni Marian sa dokumentong nakuha nila. Wala kayong karapatang sirain ang Sierra Madre, mariing sabi niya. Kalikasan ito, tahanan namin, proteksyon ng buong Luzon.
Natawa si Galvez, malalim at nakakadiri. Proteksyon. Aniya. Kalokohan. Ang bundok ay kayamanan. At ang kayamanan ay para sa taong may kapangyarihan. Ako iyon. Umamba siyang lalapit kay Marian, ngunit hamarang ang lolo niya. Huwag mo hahawakan ang apo ko. Ngumisi si Galvez. Apo mo pala. Siguro naman alam mong delikado ang batang yan. Hindi normal ang lakas na ipinapakita niya sa gubat. Nagkatinginan sina Kapitan, Ramon, at ang mga kagawad. Alam nila, nararamdaman ni Galvez ang koneksyon ni Marian sa Sierra Madre. At iyon ang pinakanatatakutan niya. Ang gising ng kalikasan. Tumalon ang isang bantay upang kunin ang dokumentong hawak ni Marian. Hoy! Akin na! Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumamig ang hangin. Parang may dumaan na alon ng malamig na hangin sa buong pasilyo. Nang inag ang mga ilaw, at dahan-dahan, umangat ang mga alikabok sa sahig, umiikot sa paligid ni Marian. Hindi maaari, bulong ni Galvez, umatras. Nagliwanag ang marka sa dibdib ni Marian. Marian, bulong ng hangin, hindi boses ng tao, kundi ng bundok. At sa isang iglap, pumutok ang ilaw at nabalot sa malakas na hangin ang mga bantay. Ang anong, AAAAGH. Humihiyaw ang isa habang tinatapon siya ng hangin sa pader. Impossible. Sigaw ng isa pa habang nawalan ng balanse. Nagulat sila kapitan at ang iba. Marian. Sigaw ng lolo. Anak, dahan-dahan. Hindi alam ni Marian kung paano ito nangyayari. Pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Ang Sierra Madre mismo ang kumikilos kasama niya. Ang pagharap kay Galvez, nang hamupa ang hangin, walang nakatayong bantay. Mga una na lang ng sigaw at mga nahimite na katawan ang nasa sahig. Si Galvez na lang ang nakatayo, nanginginig ngunit. Pilit pinapakita na hindi siya natatakot. Hindi ka pwedeng mabuhay, Anya. Ikaw ang magiging hadlang sa pinakamalaki kong proyekto. Kapag buhay ka, hindi ko masisira ang bundok. Tumingin si Marian, hindi takot, kundi matatag. Huwag mong sisirain ang kalikasan para sa pera, sagot niya. Hindi mo pag-aari ang Sierra Madre. Pag-aari ko ang kahit anong kayang bilhin ng pera ko. Balik ni Galvez. At galit na galit siyang tumakbo para sakmalin si Marian. Sumigaw ang lahat, Marian. Anak, lumayo ka. Ngunit bago pa man makalapit si Galvez. Bag. Parang may tumamang hindi nakikitang puwersa sa kanya. Napaatras siya, sumalpok sa dingding, at bumagsak na hindi makatayo. Tumigil ang paligid. Ang hangin. Ang ilaw. Ang mga yabag. Tahimik ang lahat. Nakatayo si Marian, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil tinulungan siya ng mismong Sierra Madre. Ang pagligtas sa kinabukasan. Marian, bulong ng lolo niya, lumapit. Ayos ka lang ba? Tumango siya pero nanginginig. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, lo. Hindi ko naman sinadya. Hindi mo man sinadya, sagot ng kapitan, pero oras na para lumabas tayo rito. May ebidensya na tayo. Kailangan ito ng DENR, media, at korte. Nagmamadali silang nilikom ang mga dokumento, blueprint, mapa, at hard drive, lahat ng magpapatunay sa plano ni Galvez. Habang papalabas sila, gumanti ang himig ng kagubatan, parang huni ng hangin, mahina pero malinaw. Salamat, anak ng lupa. Nagangat si Marian ng tingin. At sa dulo ng pasilyo, sa loob ng kadiliman, para siyang nakikita ng mga mata ng gubat mismo. Pagbalik sa liwanag, pag-akyat nila at paglabas mula sa underground facility, sumalubong ang malamig na hangin ng Sierra Madre. Maraming bituin ang nakasabit sa langit, at ang mga puno ay tila nakayuko sa kanila, parang nagpapasalamat. Marian, sabi ng kapitan, nakaligtas ang buong Luzon dahil sa iyo at sa Sierra Madre. Ngumiti siya, may luha sa mata. Hindi po dahil sa akin, dahil sa kalikasan. Tulong-tulong lang kami. Lumapit ang lolo niya at niyakap siya. Anak, ipinagtanggol mo ang bundok. Pero tandaan mo, ngayon palang magsisimula ang laban. Kailangang malaman ng buong bansa ang katotohanan. Tumango si Marian.
At habang nakatayo siya sa gitna ng malamig na hangin, nagliwanag ang marka sa kanyang dibdib, mahina pero buhay. Iyon ang tanda ng bagong tungkulin. Tagapangalaga, tagapagtanggol, anak ng Sierra Madre. At alam niya, hindi man ito ang huling panganib. Hindi rin ito ang huling laban. Pero handa siya, at kasama niya ang buong bundok.